Muling humarap kahapon sa Sandigan Bayan si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kasama ang 6 na kapwa-akusado kaugnay ng mga kasong may kinalaman sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Ayon sa kampo ni Revilla, bagamat umuusad na ang mga ito sa korte, naninindigan sila na may paglabag sa due process sa paghahain ng kaso laban sa dating mambabatas. Anila, ang unang reklamong natanggap ni Revilla ay tungkol lamang sa paglabag sa Republic Act 3019 Section 3B na kanyang sinagot sa pamamagitan ng counter affidavit. Ngunit iba umano ang kasong isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Sa halip na 3B, ang isinampa ay paglabag sa RA 3019 Section 3E at may karagdagan pang malversation through falsification of public documents. Paliwanag ng kampo ni Revilla, bagamat pareho ang batas na pinagbatayan ng kasong graft, magkaiba umano ang section na ipinaalam sa kanya at ang aktwal na kasong isinampa sa hukuman. Ano ibig sabihin nito? Hindi nabigyan si Senator Bong ng pagkakataon para sagutin itong krimen na to. No? So kung nabigyan siya ng pagkakataon, hindi natin alam kung naiba yung resulta, di ba? So yan ang, kumbaga, yung pinaliwanag ko, yan yung nilalaman ng mga motion. Humihingi si Senator Bong Revilla ng pagkakataon na maisagot tong mga reklamong ito na lumabas na hindi niya man lang nasagot. Bunsod nito, naghain ng patong-patong na mosyon ng kampo ni Revilla gaya ng motion to quash information at urgent motion to quash warrant of arrest. Sa 4 na mosyon ni Revilla, walang pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division, kaya't agad naman naghain ng kampo nito ng motion for reconsideration. So, tama. Meron silang karapatan na mag-rule, pero kailangan dyan na mabigyan ka ng pagkakataong madinig. No? Dahil lalo na dito na ang nakasalalay ay buhay at kalayaan ng isang tao, talagang dapat dumikit tayo sa, or mag-comply tayo sa constitutional due process. Kung ikaw, magkaroon ka na lang ng kaso sa korte ng mga krimen na hindi mo man lang naharap, hindi mo man lang nabasa, tapos nagulat ka na lang, 2 pa, di ba? Kayo na ang magsabi. Tiniyak naman ng korte na susuriing mabuti ang motion for reconsideration ni Revilla kung saan binigyan ng prosekusyon ng hanggang February 11 upang magsumite ng kanilang posisyon patungkol dito. Sa ngayon, nananatiling nakadetene si Revilla sa New Quezon City Jail sa Payatas kasama ang mga kapwa-akusado gaya ni DPWH Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.